Alas 3 ng hapon mga kaswelo, biglang bumuhos ang ulan. Talagang ganyan, no choice. Pero di bale, malamang sa malamang nakasipsip naman yun yung alay. At hindi naman kaagad yun hindi kaagad yun mapuno. So kaka lang ng ulan mga silo. Naka alas 4 na ng hapon. Napasugod ako mga silo bigla dito sa palayan. Wala lang, chinek ko lang dahil hindi ko naman yung tubig mapigilan eh. So naka 6 na oras lang, 6 na oras dahil alas 9 ko natapos. Wala pa nga siguro alas 9 yon, ay umulan ng alas 3 ng hapon. So ayon sa research ko, nag-research ako ngayon, ay okay lang pala, naka-apekto na pala yung abono kasi kahit 4 na oras lang ay naka-penetrate na daw yung abono mga kaswilo. Ayan, tingnan nyo ang kanal na wala, ang lakas ng agos. So ang in-apply kong abono ay complete at saka 0060. Yung 0060 ay daw yun, matagal mawala kaya okay lang, okay lang na inulan dahil naka-6 na oras na din. Tapos yung complete naman ay naka-penetrate na daw sa lupa yung complete. So 4 na oras na-absorb na nila yung ating in-apply na abono. So okay sana kung kagabi pa umulan or bukas, kaso ganun talaga. Ayan kalakas ng agos ng tubig. Malakas yung ulan mga usilo kanina pambon-ambon lang. So habang ako kanina, ito yun sa taas, nandun lang sa amin So meron hindi naman maapektuhan kaagad yung aming dahil merong kanal doon, ginawa namin ng kanal. So ito, papasok lang yan sa kanal doon sa gitna, hindi talaga sa aming palayan. Ginawa namin ng paraan ni doktor nun. Hala, napasugod tayo, pati si doktor napasugod din. Andun siya. Tingnan lang natin, tingnan ko lang, kinabahan ako mahirap sa magsasaka mga kaswelo. So naggawa kami ni doktor ng kanal dito sa, hindi pa pala tingnan nyo po, ayos lang, hindi pa nakaapaw dito kasi dito sa dumaan sa kabila, tapos dumaan dun sa baba din. Yan ang aming ginawa ni doktor. Tingnan natin doon sa pinakababa, ito na yung palayan namin So check ko lang dito mga silo, may ginawa kasi kami kanal din tapos para pinadaan na namin yung daanan ng tubig, hindi talaga pumasok dyan ba. Yan siya, yan dumaan ang pinakamalakas na volume ng tubig. So ayon nga sa akin sinabi kanina, kahit umulan hindi gaano mapuno dahil hindi man siya hindi puno ba ng tubig. Konti lang yung tubig kanina kasi nga may kanal kaming ginawa ni doktor dito sa gilid at saka doon sa gitna.
So doon lang dumadaan yung tubig na volume. So, hindi talaga impact mga silo na maapektuhan or hindi masayang yung abono. So, okay na. Ganun talaga, hindi naman mapigil yan, pagkaloob yan eh. So okay na, panatag na ako dahil nag-research ako ba, research ha. Tapos yung aking in-apply na abono ay okay dahil yung complete ay nakapenetrate na sa lupa daw ayon sa aking ni-research. At yung 0060 naman ay matagal daw ho mawala. Ang urea ang medyo kapag ka inulan ka agad madaling mawala daw. So lang. Pero kadalasan 4 na oras lang okay na. Nakakasipsip na yung mga ugat sa palay. So yun na, okay na. Kala ko talagang volume na volume yung tubig, hindi naman gaano mga silo. Mas mabuti na rin yun dahil para yung mga nadumikit-dikit na abono dyan sa dahon-dahon ay malaglag talaga sa baba, hindi masunog ba. Kaya minsan nasusunog yung yung palay, yung dahon kapag naiista ka ng abono. So balik na ako doon dahil anuhin ko muna yung mga alaga natin, yung mga kalabot baka. Si Mrs. ando na sa kambingan. Kanina ko pa i-deliver doon, pinasok niya yung mga kambing. Ayos, inulan man pero okay lang pa rin, okay lang, ganun talaga. Laki ng sapa bilis lumaki. Iba ang panahon ngayon mga kasilo, ngayong 2026. Noong nakaraang mga taon 2004 and 5 ngayong buwan ay umpisa na ng mainit mga kasilo. February, March, April mainit na. Ngayon simula noong December, November, ganito na yung panahon mga kasilo. Laging naulan ba? Climate change kung tawagin. Uwi na ako. Puntahan ko lang yung aking mga alagang kalabaw. Sinik ko lang doon banda ba, yung pilapil doon baka nasira. Hindi naman, okay lang. So ayon nga sa akin ni research, ulitin ko po, ay 4 na oras ay sapat na para makasipsip ang ugat ng palay. So naka-6 na oras yon, goods pa rin. So mas goods talaga kapag nung hindi pa talaga inulan. Kinabukasan lang inulan sana, kaso ganun talaga, bumagsak sige lang. So hindi pa kami makapag-prepare ni doktor sa aming binabalak na garden.
kubo muna yung aming gagawin yan. Yan, tapos na kami makabuno. So kapag gumanda yung panahon, baka bukas ay mag-prepare na kami, manguha na kami ng mga kahoy na gagamitin namin sa kubo para makapag-umpisa na, makagawa kami ng kubo doon. Importante muna yung kubo dahil doon tayo mamamalagi noon kapag na may kubo na. Kumbaga lilipat tayo ng kampo ba. Sige, makauwi na. Hindi ko napuntahan yung isang tao, si doktor nandun sa bukid na ano namin, dun sa aming gagawing garden. Andun si Jason eh. Basta bulwak ng tubig ah. Buti na lang nakagawa kami ng kanal doon, hindi gaano nabugbog yung palay. Ayaw tumigil mga silo yung ulan. Ano ko na si Queenie, safety na. Yung mga baka naman ating safety. Lagay natin sa ilalim ng punong kahoy. Nandun sila eh. Okay.